Magkano kaya ito? Magkano kaya yan? Hey, what's up mga kabayansil? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay araw ng Martes, Pizza 24 sa Disyembre. Ang oras ay alas 3:20 dito sa aming kasi puntahan natin yung baka na sinasabi ko sa inyo na dalawa na kang Sir Anthony Aguirre dyan sa Tagukon Agri Farm. So mga kabansil, ipakita ko sa inyo ang mga baka. Ang ating content ngayon ay magkano ba yung bawat isa sa baka na tingnan natin ngayon. Magkano ba? Ilang kilo ba? So puntahan natin mga kabansil. Kasi parang makita natin kung mura ba or mahal ba. Binili lang to ni Sir Aguirre doon sa Bakong para gawin nilang kastador, o kung di kumasta ay ipatining na lang nila. So tingnan natin ngayon magkano ba to mga bakang ito. So dito na tayo sa mga kabansil, sa aming pastulan ng mga baka. Pakita ko sa inyo mga baka. Yan. Ang isa nandoon. Nandoon. Yung isa yan So excited na ba kayo kung magkano ba yung baka na yan? Kasi ang tingin ko, ang ganda ng baka Kita ninyo? Kita ninyo? Ang ganda ng baka. So ipakita ko sa inyo. Ito ang mga baka ni Sir Anthony Aguirre diyan sa Tagukon Agri Farm. Kita ninyo ito, kita ninyo ang ganda ng pangangatawan. Kita ninyo ang ganda talaga. Ang ibig sabihin ay pangkasta raw. Ito kita ninyo marunong talagang bumili yung aking subscriber na si Sir Anthony Aguirre at ang kanyang tauhan. Very talented talaga kasi bago lang silang bumili ng baka, pero alam nila kung ano dapat ang bili nila nitong baka. So ang ibig sabihin ay natuto na sila kasi yung nangdoon sila sa kabangkalan na bumili sila ng baka tulad ng mga babaeng baka na mga gawin nilang, sabi nila inahin raw, ay parang mahal ang sa tingin ko sa kanilang bili doon sa kabangkalan. Pero ako talaga ang nagsabi na pumunta kayo ng Bakong, kasi nandoon sa Bakong ay maraming baka na hybrid. So sa tingin ko itong baka mga kabayansil ay may genetics yang Indo-Brazil. Sige, tingnan nyo ang paa mga malaki Tapos ang kanyang tainga malaki rin. Tapos kikuhang-kuha ang ating mga tingnan niyo yung puwitan ang ganda ng puwitan at yung kanyang pisong So tiningnan ko na ito gahapon mga kabayansil. Wala ang kanyang ngipin, walang nalagas na ngipin. Sa ibig sabihin mga 2 taon pa to. So 2 taon pero ang laki na. Di katulad ng pinakita ko sa inyo na walang lagas dong aking previous vlog na maliit lang yung aking tiningnan na nabinta ng purwan purto man raw to. Pero ito ang laki at sarap talaga alagaan kasi mabait Ito ang sinasabi ko sa inyo, mabait at hindi mailap
Oh, tingnan ninyo ha. Hawakan ko muna yung kanyang ano. Yung kanyang ano ba ni? Oh, hawakan ko muna ha. Kasi hindi man siya manungay. Ano lang. Ilap lang kaunti kasi hindi tayo ang nag-alaga nito. Oh, ito. Oh, tiningnan ko na gahapon. Pag abot niya dito, kung ilan ba ang kanyang nalagas na ngipin. So, ang ibig sabihin ay wala pa. So, tingnan natin, oh. Oh. Tingnan natin ang kanyang balat o manipis ba. Walang nalagas. At mga maliit pa. So, ang ibig sabihin, 2 taon pa to. Kasi yung aking pinakita sa inyo sa video na tiningnan ko na wala pang nalagas ay 1 taon at kalahati pa. So, ito 2 taon na to. So, yung sinabi ko sa inyo, pag malagas ang ngipin ng baka, 3 taon. 2 ang malagas. Kahit ulitin ko pa sa inyo kung sa pagsabi, baka malimutan ninyo. Ganda talagang pangkasta itong bakang ito. So, mamaya ko na isabi sa inyo kung magkano to. Oh. So, hindi pa tayo mag-umpisa na reveal sa baka, shout out muna tayo, Sir Mindorino, Choy Mindorino dyan sa USA. Salamat sir sa mga comment at sa mga suggest sa akin. Sir, kahit ganito lang tayo na wala tayong pinag-aralan na mataas na antas, pero ganito lang ako, pero sikapin ko talaga sir na makatulong sa pagbigay sa inyo ng kaalaman kung paano ba tayo dito bumili ng baka, kano ang presyo. Shout out rin kang Farmboy TV dyan sa Sagay Negros Occidental, at kang Sir Danny Podadera dyan sa Japan, at kang Idol Pandamak dyan sa Iloilo, kang Jocelyn Lakang dyan sa Saudi Arabia, at sa kay Don Macau, TV. Shout out sa inyo lahat na hindi ko nabanggit, at Merry Christmas sa inyo. Woo! At ito, patuloy tayo. So excited na ba kayong i-reveal ko tong mga presyo nito mga baka? Ito, mabait. Ang nakita nyo sa video yung humihiga, di ko na videohan ng tama kasi tumatakbo, tapos pag abot sa may sagingan, kung siya nang humihiga. Pakita ko sa inyo kung nasaan ba ang baka. Ito mga kabanselo, ito, kita ninyo, maganda rin, pero parang payat-payat lang, pero ganda rin. So parang may genetic rin na Indo-Brahman kasi ang kanyang tainga mas malaki pa kaysa tainga ng isa tapos kita ninyo. So tapos ko nang tiningnan ang kanyang ngipin gahapon pag abot dito, so wala talagang lagas. So ang ibig sabihin ito ay
batang-bata rin. Oh. Batang-bata rin. Oh, tingnan ninyo. Ang taas ng tindig, oh. Ito ang baka na humiga gahapon doon sa may unahan, oh, diyan, oh, diyan, oh. Diyan siya humiga gahapon. So ito, kumain man siya, pero hindi rin ganun kalakas. Sa ibig sabihin ay ang baka talaga na humihinang kumain kasi parang napagod siya sa biyahe ba. Kasi galing ito ng bakong, hindi natin alam kung saan galing. Sa mga hindi pa nila nabili to. So palagi talaga ng parang napagod ba. So tapos ko nang pinakain ng pigs ito mga kabensil. Bukas ko na lang ipakita sa inyo kung mayroon na akong binili doon nga 8 kilong pigs. Hagmas lang at kuan ng yung kopramil. 4 na kopramil. Kuan rin ng 4 rin ang hagmas. Yung kuan ba tao ng ano ba ning klaseng pagkain sa na pigs. Yung pollard ba? So, kita nyo mga kabiansil? Magkano kaya to mga kabiansil? Kasi payat-payat siya kaysa doon. Oh, kita niyo doon, oh. Mas maganda to. Pero kung sa tindig, maganda ito mga kabiansil. Kita niyo, oh. Maganda talaga ito. Sa tindig lang. At sa kanyang pisong, oh. Grabe, parang ganito. At sa kanyang tainga, grabe lagi talaga, oh. Mga malaki. So, ang ibig sabihin, ay may genetic to na Indo-Brazil raw. Hindi ko siguro mga kabansil kasi marami mang doon sa bakong maraming genetic ng nag-EI doon, yung naglagay ng artificial insemination doon. Mayroon mang doon nakita ko Holstein. Mayroon rin Brahman pero maliit ang tainga. So nakita natin mga kabensil, malaki ang kanyang kuno, paahan. Ang ulo niya, oh, maganda tingnan, oh. At gahapon parang na mailap siya sa akin. Ngayon, oh. Paano siya? Mabait na, oh. Oh, tingnan, oh. Tingnan natin, oh. So, lugi ito sa kanyang perna doon. Kasi ang perna niya, oh, hindi nabuso. Ang iyang kanyang perna ay hindi ba kuan ba? Hindi parang ganito ba? Pero mas kuan siya mga kabansil, mga sa tingin ko mas payat ito. So magkano kaya ito? At yun yung puti kasi ito abuhon ito. Magkano kaya yan? At ilang kilo ba yan? Kasi sabi ng king anak ay tinimbang raw nila yan. Tinimbang nila raw yan doon sa bakong. So ang ibig sabihin, tinimbang nila, so nakuha nila ang estimate sa baka. Or magkano ba? So ito hindi raw to natimbang. Kasi itong bakang ito ay ng last na nilang presyo na binili. Ito ang una. Mabot sila doon ng linggo. Kasi ang linggo pala. Lunes na ng umaga sila umabot doon. Kaya sabi ni Sir Aguirre na pumunta ang aking asawa at ang aking tauhan doon sa bakong Lunes na ng umaga. So ang unang nabili nila ito. So ito nabili nila, tinulungan sila sa aking anak. Ito. Sa tingin ko mura ito mga kabiansil, kahit
payat-payat ng kaunti kasi walang kinain. Kasi baka saan lang galing to. Sabihin natin galing man to ng Bakong, pero di natin alam kung galing ba ng Bayawan papuntang Bakong or galing ba ng Bohol papuntang Bakong, kasi maraming pumunta sa Bakong araw ng Linggo at Lunes. May galing sa isla ng ano bang isla dyan sa may Bakong, may isla dyan sa doon, di ko alam, pero sabi nila mayroong isla at pumunta raw sa stockyard ng Doldol Bakong, yung mga nandoon sa may isla sa tapat ng Bakong dyan raw. So di natin alam kung saan galing to, kasi galing ba to ng Bayawan or galing ba to ng Bohol or galing ba to ng isla ng katapat sa may Bakong Doldol. So di natin alam kasi hindi ako nakapunta. Kung nakapunta pa ako ay tanungin ko raw yung tanungin ko ang may-ari nito. So hindi ako nakapunta. So ang ibig sabihin ay ang aking anak lang ang aking tinanong, kasi pumunta siya. Tapos yan, sabi niya, siya raw ang naghanap ng ganyan nga baka. Ito, binili nila sa unang binili nila. Maganda ito tingnan mga kabayansil. Bakit nga? Kasi may pagkamataba na siya, oh. May pagkamataba na siya. Oh. May pagkamataba na siya. Oh. May pagkamataba na siya. So ibig sabihin, maganda talaga ang baka kung mataba na. Oh, maganda tingnan. At maganda pa ang kanyang pangatawan, tapos hindi siya payat tingnan ang kanyang puwitan. Yung isa, parang may pagkapayat ng kaunti. So, excited na ba kayo na malaman kung magkano ito? At sino ba ang lamang sa presyo? Ito ba o yan nga maganda rin? Oh, kita ninyo? Kumakain siya dito ng damo, kahit mahihina siyang kumain, kasi ang baka talaga kapag laging biyahe, mapagod. Yan ang sinabi ko, basta ang baka laging kinakarga ng sasakyan ay mapagod talaga. Para lang katulad ng tao, laging sumasakay ng truck, sasakyan, so hindi tayo walang ganang kumain. Katulad lang sila sa atin mga kabayansil. Oh, tignan niyo. Magkano kaya to? At yan, magkano kaya yan? So, excited na ba kayo mga kabayansil? Excited na ba kayong malaman kung magkano to? Panoorin hanggang dulo para malaman ninyo kung itong mga baka ito magkano. Or i-comment niyo sa comment section kung itong mga baka ito ay mahal ba or mura ba. So, gusto na ba ninyong i-reveal natin ang presyo nito? Ito ang unahin natin mga kabansil. Kasi yan ang tumakbo gahapon pag area ng sasakyan. Hindi nawakan ng truck boy. So pumunta siya doon sa may tabi ng kalsada, tapos diyan sa sagingan siya dumaan. Tapos pag abot sa sagingan ay humiga siya. Yan ang baka. Baka na kuan ninyo na baka nakabahan kayo kung anong nangyari. Katulad ni Sir Aguirre, Anthony Aguirre. Sir, walang nangyari sa baka, sir, kasi dyan, sir, sagingan yan at hindi imano yung baka.
Hindi talaga nahawakan ng truck boy sa isang truck, mga truck sir. So, okay ra siya. Oh, kita ninyo? Okay ra siya. Kita ninyo? Ang ganda. Parang payating nan kasi walang kinain. So, dito namin siya pinapastol dyan, oh. Ana, dyan, oh. Mayroon pa, ngayong gabi, doon na mo siya ipinapastol, oh, dyan. Kita ba nyo dyan? Mayroong pastulan dyan, oh. Sa unahan ng palayan. Diyan naman siya ipapastol. Tapos bukas, pakainin ko siya sa binili ko na hagmas, pullard at copramil. So, ang binili ko 8 kilo. So, ang ibig sabihin 200 pesos lang. So, pinakain ko na siya ganina, tinistingin ko lang, hindi ko napakita sa video kasi itesting ko lang para bukas mabusog na siya. Pakainin natin siya ng marami. Tingnan natin bukas kung maubos ba kanilang pagkain. Nga 8 kilo kasi nakunan ko siya ng 2 kilo ganyan. Pinakain ko lang ng tag 1 kilo ba, testing. So, ngayon, gusto na ba ninyong malaman o magkano ito at yung isang baka? Unahin natin yung itong puti. Paulihi lang muna yung abuhon. So, ito mga kabayansil, sabi ng aking anak ay 400 kilos raw. So, ang ibig sabihin 400 kilos ay 64,000. Ang ibig sabihin, magkano ba ang suma niya na umabot mo siya ng 64,000? Ang suma niya mga kaibansil, pasok na siya sa, basta umabot na ng 400 kilos, pasok na siya sa 160. Kung sa pangkatay lang. So, pangkatay lang ito. Kasi yan ang natutunan ko dyan sa stockyard nga staan itong kalaking baka 160. Kung matawaran natin pwede 150 or 155, depende sa may-ari kung ibinta ba nila. So ang ibig sabihin 400 kilos times 160 equals 64,000. So talented talaga ang nagbili nito mga kabayansil. Yung tauhan yung asawa ni Sir Anthony Aguirre at yung kanyang tauhan. Talented talaga. Bright talaga kasi alam niya kung paano bilhin yung bakang yan. So ang ibig sabihin ay hindi mura, hindi naman mahal. Kasi nasa tamang tama. Pwede lang pangkatay, pwede lang dalhin sa Maynila. Or nakita ba ninyo yung aking 65,000 na dinala ko doon sa Kawayan, Kabangkalan? Parang katulad lang siya, pero iba yung kanyang balahibo. So ang ibig sabihin mga kabayansil, hindi mura, sa pangkatay lang. Pangkatay lang ito. Si binili nila ng pang-alaga, so mas kumita sila. Bakit nga? Kasi pwede nilang ibenta sa pangkatay, hindi sila malugi. So alagaan man nila. So ang ibig sabihin, para sa pang-alaga, mura ito. Kung pa ibenta natin ulit sa pang-alaga, kung ibenta nila ulit sa pang-alaga tong baka to, pagpunta na doon sa Tagukon, kasi ang mga baka doon mga kabayansil, mayroon man ditong doong mga hybrid pero di katulad nito. Mga Brahman lang doon.
Mga maliit ang tainga. Kita ninyo dito doon sa Tagukon, mga Brahman lang. Pero ito, ang genetic nito, parang alam ko na. Mayroon siyang halong Indo-Brazil. Indo-Brazil Brahman. Oh, kita ninyo? Indo-Brazil Brahman. Kita ninyo? Magandang puwitan. Magandang pisong. Oh, kita ninyo? At hawakan ko ng kanyang balat, manipis rin. Ang mga Indo-Brazil ay mga manipis rin ang mga balat. So, ibig sabihin, maraming karne. Kasi kapag pangkatay yung baka, sabi ni Kabiyahe Roger, kung makapal ang balat, yung isang baka ay hanggang mga 50 kilos ang kanyang balat. So, ibig sabihin, kung manipis ay 20 kilos lang. So, lugi na tayo ng 30,000, sabi ni Kabiyahe Roger. Yan, kay wala man tayong alam doon sa pinupuntahan nilang nagbiyahe sila doon sa Maynila. Di natin alam kung magkano ba ang presyo doon na, kasi ang kanila pisada lang doon. Pag abot doon ay katayin tapos timbangin ang mga karne. Yan ang kanilang pakay doon. Nung tinatawag na bumiyahe sila doon, pero ang naka-diferensya sa kanila mga kabanser, kasi sabi pa ni Kabiyahe Roger, ang baka kag umabot ng Maynila, luswit na. Di na katulad dito sa amin nga mga kung galing sa Bakong papuntang Bacolod ay parang nasa 6 na oras lang. So di luswit ang baka, di katulad ng Maynila na hanggang mga 3 araw, or kung mayroon pang masamang panahon ay umabot pa ng 1 linggo. So ibig sabihin, ang baka, saan ba natin pakainin kapag nandyan na sa barko? So wala akong alam doon sa kanilang mga binabihian ng Kabiyahe Roger. Sila lang may alam o magkano ba ang pisada doon sa Maynila. Pero dito sa Bakong, dito sa aming lugar, alam ko. Kasi hindi ako nakapunta doon. So kita nyo mga kabansil, 64,400 kilos sabi sa king anak. Kasi tinimbang nila yan. So ang ibig sabihin 400 kilos pasok na sa price na 160. 160 times 400 kilos times 160 equals 64,000. Hindi mura kung pangkatay, hindi rin mahal. So kung sa pangalaga, mura yan. Kasi sa pangalaga, mabili yan ng mga 6'7" or 6'8". Kasi kung ngailangan ng tao ng pangkasta, gawin nilang barako, walang dahilan na hindi sila bumili sa ganitong mga klaseng baka. Oh, grabe ang genetic sa baka. 64,000. So ito, gusto na ba ninyong malaman kung magkano ito mga kabansil? Oh, ang ganda. No, kahapon ay mailap, tumakbo. Pero ngayon ay sarap talagang alagaan para gawing patining, or sarap talagang alagaan para gawing barako. Oh, sus, grabe ang pisong. Oh, mas malaki pa sa doon sa may isa. Oh, payat-payat lang siya ng konti dito. Pero kung makaranas to ng injection, tapos pagkatapos injection, ipurga muna yung tapos injection. Tapos pagtapos ng injection, pakainin ng pigs yung mga tag 2,400 na sako. Kahit isang sako ay pantay na yung isang sako, at 3 sakong Copramil ay pantay na yung katulad na yan sa isa. Ito, hindi problema dito sa amin mga kabansil kapag ang baka ay hindi malakas kumain. Kasi dito sa amin, kung
hindi malakas kumain, ay purgahin muna namin dayon i-injikan. Ang baka kapag ma-injikan natin sa isang simana, makalawang injik sa isang linggo, walang bakang hindi malakas kumain mga kabansil. Kasi napatunayan ko na yan na kapag ma-injikan ang baka, kahit 10 cc lang, tapos i-follow up natin pagka 3 araw. So ang ibig sabihin, sa isang linggo, 2 tayo mag-injik. Basta katulad nito, di naman siya pida mga kabansil, tinatawag ba nga hindi malakas kumain, oh. Kumain siya, oh. Pero parang kuan siya ba na nabaguhan siya sa mga damo dito. Carabao grass man yan. Sa doon ipastol ko siya doon kasi marami dito. Maraming pagkain doon, oh. Dalhin ko ito. Vlog ko muna para mayroon naman tayong maiambag at mayroon naman tayong maibigay sa inyong kaalaman. So gusto na ba ninyong malaman kung magkano itong mailap na baka natumbag hapon mga kabansil na humiga, tumakbo at pagkatapos na tumakbo nandoon sa may saging na humiga. Ito hindi natimbang, pero ang aking anak talaga ang hanap nito. Mura ito mga kabansil. Alam ba ninyo kung magkano ito? 4.9 lang ito. Ang mura. Mura talaga. 4.9, oh. Nakita ba ninyo yung aking baka yung nalugi ko doon sa Panyabunan, bininta ko ng Porto? Ang layo. Oh. Yung nakita ninyo, parang mga 30% lang. Pero ito, sa tingin ko, ang genetic nito, nasa mga 75 to 70%. Oh, kita ninyo? So, oh, 4.9 lang ang mura. Pero ang aking anak ang nakahanap. Marunong talaga ang aking anak na maghanap ng mura. Sabi ko, Klein, pumunta ka ng Bakong. Ako hindi ko pumunta. Tulungan mo sila si Sir Aguirre doon sa Bakong. Baka lukuhin sila ng mga kuan ba, yung mga tao doon. Kasi kami mga kabensil, hindi kami gustong mangloko ng tao kahit mayaman pa yan. So sa tingin namin mga kabensil, ang tao kahit mahirap tayo at mayaman man ang iba, pero hindi talaga ako marunong mangloko ng tao. So kung nabili pa to sa kong anak, kung ang aking anak pa ito nabili, dalhin namin to sa Panyabunan. To, sa tingin ko sa Panyabunan, ito mga, sa tingin ko, mabinta ito sa Panyabunan ng kahit 5.5 na lang. Maraming bumili doon. 5.5. 6.4 man yan. Mataba lang. Pero mas maganda ito mga kabansil kasi ang laki ng mga paa. Laking tainga. So, nakita ninyo mga kabansil? Kung magkano ba yan? Kano ba yan? Oh, kana? Yan oh. Yan oh. Kita ninyo kung magkano ba yan? Yan ay 4.9 lang. 49,000 lang. Ang mura. Kahit ibinta yan, kung nabili pa yan sa aking anak. Si aking anak ang naghanap ng bakang ganyan. Ito, di naman ito mura. Di naman rin mahal kasi ang naka-diferensya sa kanya, ang nakalamang sa kanya kasi
mataas ang kanyang presyo kasi mataba na siya. Kapag yung bakang ganyan oh, kapag tumaba yan, mas maganda pa yan kaysa dito. Maganda talaga tingnan yung baka basta tumaba. Tulad ng tao ba? Kapag payat, ang matandang tingnan. Pero kung tumaba ang tao, ang ganda tingnan. Kasi yung mga balat niya ba, parang pambitaw, musok-pusok ang kanyang balat ba. Tulad ng baka, oh, kita ninyo. So, sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. At kung mayroon kayong natutunan, sana i-subscribe, i-like, at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Kasi ang sinasabi ko sa una kong vlog kagabi ay pak-share naman para makakuha naman tayo ng 1,000 subscriber. Yan lang ang hiningi ko sa inyo mga kabansil. So, huwag ninyong kalimutan yung notification bell para updated mo sa sunod kong mga vlog. Bye-bye at God bless.